Muli magandang gabi sa ating lahat. Merkulis muli ng gabi, tayo narito upang magpuri sa Panginoon. Magandang gabi sa mga nasa online. Awa, marili kayong manood. Kung hindi naman, mapunta na kayo sa bahay-sambahan. Bago tayo magpatuloy, tayo munang manalangin. Inanyayahan ko kayo tumayo sa ating panalangin. Ay manalangin, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli ninyo kaming tinipon ngayong gabi upang dumulog at manambahan. Ang banal na Espiritu nawa ang manguna at magkaloob ng biyaya sa aming pagtitipon upang lubago kami sa katotohanan. Kayo po nang nakakaalam sa lahat ng aming buhay, wala kaming maililihim sa inyo. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa aming karumihan. Nawa pagkalubang po ninyo ng talino't husay ang lahat ng gaganap sa gawain. Magbigay nawa ng pagkagalakan sa mga nakikinig at maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Kayo ang kumilos sa aming puso. Ang mga kapatiran na parating pa inyo pong ingatan at makasama namin ngayong gabi at sa mga nasa online, handa po ninyo sa pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatili tayong nakatayo sa ating pag-awit sa Panginoon. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Ayan, welcome po muli sa ating pananambahan. Tayo po umawit sa Panginoon. There is power in the blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. At masunod ang waiting, seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
sins from the wrath of God. Hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah, Amen. Natin po kamustahin ng bawat isa habang umiikot po, habang inaawit, do right. Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. To right, till the stars fall. To right, till the last call. To right, when there's no one else to stand by you. To right, when you're all alone. To right, though it's never known. To right, since you love the Lord. To right, till the stars fall. To right, till the last call. To right, when there's no one else to stand by you. To right, when you're all alone. To right, though it's ever known. To right, since you love the Lord. To right, Amen. Maaari po tayong magsiupo. Yan po, para po sa ating mga announcements and reminders. Yan muli po ang ating daily Bible blessings. Araw-araw po yan, from Monday to Saturday sa ating pong group chat, Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page at YouTube channel. Yan po, at every Wednesday po ang ating midweek service, yan, and prayer meeting, 7 p.m. At every Sunday naman po, Sunday worship service starts at 9 a.m. po. At ang ating tema sa darating na linggo, July 20, magtiis bilang kawal ni Kristo. Ayan. At every Sunday din po, 3 p.m. sa Begonia Romeo ang ating Adult Sunday School class. At sa Guyi Cubao po, meron din po sila mga weekly activities tulad ng Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. Sa Kamarin po, meron po silang home Bible study, prayer fellowship and monthly worship service every Friday po yan. Sa San Mateo naman po, home Bible study every Saturday. At sa Taytay po, worship service every Saturday. Ayan po, at every last Sunday of the month, muli po ay ating special missions gift giving. At ganoon na rin po ang Lord's Supper after po ng Adult Sunday School class. Ayan po. At sa darating na July 27, muli ay ating first time visitor Sunday, kaya tayo po'y patuloy na mag-imbita. At every Sunday, yan, each one bring one. Ayan po, at sa nalalapit na December 7 to 21, ako, malapit na, ilang buwan na lang, ay ang ating 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary. Ayan po, supportahan po natin yan. Tayo po'y muling umawit, inanya ko po lahat na magsitayo. Ating awitin ay Alay Sa'yo.
na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lamang. Wala nang takot sa piling mo, apaw ang biyaya mo. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw nga ang dakilang Diyos, puso ko ay handog. Gawin mo lamang na iyong lingkod, kagalat ay lubos. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Amen. Mari po tayo magsimula lahat. Atin po ngayong painggan salita ng Diyos. Atin pong tawagin ang ating preacher for tonight, Brother Nato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi, masama ba? Masama ba ang uminom ng alak? Opo, tama. Masama ba ang uminom ng alak? Ayan, nasubukan ko niyan. Dahil ito ang hilig ko nung araw. Talagang hindi ko matatalo ang alak. Pag nangungutang ako sa tindahan, sinasabi, wala nang alak. Pero kinabukasan, mayroon pa rin. Hindi ko maubos. Kaya, masama sa akin. Aywan ko lang sa iba. Makikita ang ating teksto sa Kawikaan, Kapitulo 20, 20, versikulo 1. Inaanyayahan ko kayong tumayo. Basahin natin ng sabay-sabay ang ating teksto. Handa, basa. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay nanggugulo, at sino man napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo munang manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa salitang aming binasa at pagbubulayan. Nawa maging paalaala at biyaya sa lahat, at magyasing sa katotohanan ng labis sa pag-inom ng alak ay walang may dudulot na mabuti sa pamilya at sa katawan, kundi ang kapahamakan. Salamat po sa paalaala, nagtitiwala po kami sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Nawa pagkalubang po ninyo ng talino at katatagan ang inyong lingkod sa paghahayag ng mensahe. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Maaari na po kayong maupo. Masama ba ang uminom ng alak? Ayan po. Maaring masama pagka marami at maari naman hindi pagkakaunti. Masama pagka sobra, lahat ng sobra ay masama. Tulad na lamang ano po, sa mga nababalita natin sa radyo at telebisyon,
Kaya masama ito, ano po? Sabi nga, nagmamanihong lasing, ulango sa alak, na aksidente patay. Masama po. Lasinggong hiniwalayan ng asawa, nag-amok, kalabuso, masama. At marami pang mga problemang pampamilya dulot ng alak. Sabi nga ayon nga kay Publilius Cyrus, tinagalog na ito, ano po? Tinagalog na. Sabi nga dito, mas marami nang nalunod sa alak kaysa dagat. Opo. Maraming nalulunod sa alak kahit walang unos, walang bagyo. Galing kay Publilius Cyrus. Hindi literal, ano po? Hindi literal, kundi sa kahulugan ng maraming buhay, pamilya, dangal at kinabukasan ang winasak ng alak. Isa itong makapangyarihan, paalaala. Ano po? Paalaala ito na nagpapakita kung gaano kalalim at kasama ang epekto ng alak sa buhay ng tao. Sobrang kainom ng alak. Hindi lamang pisikal, kundi pati espiritual at moral. Katibayan lamang ito na kahit sino, mga Kristiyano man o hindi, ay hindi ligtas sa impluensya ng alak o anuman nakakalasing na inumin. Kayo ba'y umiinom ng alak? Tatagay tayo mamaya. Ano ba ang sinasabi ng Biblia ukol sa alak at pag-inom nito? Ang ating unang bahagi, ano po? Totoong hindi laging kinukundina ng Biblia ang pag-inom ng alak. Ang Biblia ay may mga bahagi kung saan pinahintulutan ang pag-inom ng alak, ano po, sa ilang pagkakataon. Pinapahintulutan naman sa ilang mga pagkakataon. Ngunit ito ay laging may kaukulang pag-iingat. Ang punto ni Haring Solomon sa Kawikaan Kapitulo 20, versikulo 1, ay hindi lang ang presensya ng alak, kundi ang kapangyarihan nitong malinlang at humantong sa kapahamakan kapag inabuso. Ano? Kaya masama pagkasobra. Abuso na sa katawan. Ayon nga sa matandang tipan, ano po? Gamitin, kaya hindi kinundina ng Biblia ang alak, sabi nga, gamitin ang pilak o salapi para bumili ng baka, tupa, alak o matapang na inumin. Pinahintulutan ng Biblia bumili ng alak. May kasama pang pulutan, baka at tupa, ano po? Kakakainin. Ayon nga sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 26, sabi dito, at inyong gugulin ang salapi sa anuman na nasain mo sa mga baka o sa mga tupa o sa alak o sa matapang na inumin o sa anuman nasain ng inyong kaluluwa at inyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay magalak, ikaw at ang inyong sambahayan. Ano po? Pinahintulutan po upang uminom sa harap ng Panginoon at hindi upang maglasing. Sa ilang pagkakataon, pinahintulutan ng Panginoon ng alak bilang bahagi ng pagsasaya sa presensya ng Panginoon. Ngunit pansinin din natin, ano po,
ito ay dapat sa konstiktong may paggalang at may disiplina. Hindi laging tuma ng tuma. Hindi ito araw-araw na karaniwan, kundi okasyonal at nasa harapan ng Diyos. Hindi para sa layaw, kundi bilang bahagi ng handog. Ano po? Tila maaari din gamitin para pawi ang nawawalang pag-asa. Ano po? O mental suffering sa English. Ano? Mental suffering. Sa mga may problema, uminom kaunti alak. Ayon sa Kawikaan Kapitulo 31, versikulo 6 at 7. Ano po? Sabi nga dito, bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw o sa mga nawawalang pag-asa at ng alak ang mapanglaw na loob, pampakalma o relax sa mga nalulumbay ang alak. Sa 7, uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Ano pa? Upang malimot ang problema, hindi para magpakalunod sa alak. Pampalimot lamang po. Maaari natin itong gamitin pansamantalang pampagaan ng damdamin. Pansamantala. Lalo na sa mga nasa malabhang kalagayan o sitwasyon. Ngunit hindi ito lisensya o pahintulot na gawin pantakas ang alak sa problema. Sa halip, ipinahiwatig nito na ang kahinaan ng tao at ang pangangailangan makahanap ng lunas. Ngunit, ang tunay na kaginhawaan ay sa Diyos na darama, hindi sa alak. Hindi laging kinukundina ng Biblia ang pag-inom ng alak. Ayon sa Bagong Tipan, si Kristo ay gumawa ng himala sa paglikha ng alak. Mababasa itong teksto sa Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Ano po? Ang unang himala ni Kristo sa kasalan. Si Jesus mismo ang gumawa ng alak mula sa tubig. Ngunit mahalagang tandaan, ito ay hindi upang lasingin ang mga tao. Kaya siya gumawa ng alak, kundi upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi upang malasing lahat ng mga tao. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na uminom ng kaunting alak para sa kanyang tiyan at malimit na sakit. Kaunting alak po. Mabisang panggamot sa nananakit na tiyan. Huwag lang abusuin, kaunti lang. Ayon nga sa 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 23, sabi dito, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa inyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Mabisang gamot din po kung kaunti lamang. Ang payo ni Pablo kay Timoteo ay malinaw. Ano pa? Malinaw. Kaunting alak at para sa karamdaman. Hindi ito pangaral na pagpapakasasa, kundi isang mungkahi na medikal na pangangailangan.
kaunting alak ihalo sa tubig. Ano po? Ihahalo ang alak sa tubig. Hindi kaunting tubig sa isang basong alak. Ano po? Para malakas ang tama, kaunting tubig lamang po. Mali. Baliktad. Ang ating pangalawang bahagi, sabi nga, ngunit tandaan na mapanganib ang pag-inom ng alak. Mapanganib. Ano? Bakit? Ha? Ang alak ay nanunuya. Nagpapagulo. Nagpapagulo ng isip, paglasing. At nagpapalayo sa karunungan. Nawawala rin ang talingan. Ito yung napanlinlang, parang isang bagay na akala'y magpapasaya. Ngunit sa huli nagdadala ng kaguluhan at kapahamakan. Ang alkohol ng alak ay mga masasamang epekto sa ating katawan. Ano po? May maraming mga epekto sa ating katawan. Mula nga sa American Association Family Medical Guide, ito ang sinasabi doon, ano po? Ang alcohol content ng alak, ng mga inumin nakakalasing. Liquor, ano po? Una, liquor. Tulad ng whiskey, matatapang ito. Gin, ito madalas kong inumin ng araw. Ito ang mura. Vodka, mahamahalin din yan. Matatapang. Brandy at iba pang matapang na inumin. Gaano karami ang alcohol content? Sa binanggit kong mga alak, 40 hanggang 50% ang alcohol. Ano po? Mataas ang alcohol content ng mga alak na ito. Pag sinindahan ng lighter, tiyak magliliyab to. Itong gin, sinubukan ko na nung araw, talagang nagliliyab. Itong klase mga inumin na pinapasok sa ating katawan, pinapasok sa katawan ng mga manginginom. Isa na ako doon nung araw. Buti na lamang natigilan ko. Dahil sa aking paniniwala sa ating Panginoon. Malaki ang nagbago sa aking katawan. Kung hindi, matagal na sana nag-expire ang inyong lingkod. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, nandito pa rin ako nakatayo sa inyong harapan. Opo. Kaya nasusunog ang atay. Ano? Unti-unti pinapatay ang katawan o sarili. Sabi nga English, killing me softly. Kanta pa yan. Ang wine, 12 hanggang 14%. Medyo mahina, pero masama pa rin. Ano ba? Wine cooler, ano ba? Halo ng alak, sparkling water, at fruit juice. 3 hanggang 5% ang alcohol. Beer at light beer, 3.5%. Regular beer, 5% ang alcohol. At malt liquors, 8 hanggang 9% alcohol content. Ano po? Kahit anong klase pa ito, mababa o matapang, ano po? Ang alcohol ay lason pa rin. Masama pa rin sa katawan kapag napasobra. Ang labis sa pag-inom ng alak ay nakakasira ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ano po?
mga bahagi ng katawan na sinisira ng alcohol na mula sa alak. Maaring hindi, kung kaunti, ngunit mag-ingat pa rin. Opo, dahil hindi agad-agad makikita ang resulta, ang pinsala. Pero tahimik itong gumugulo. Ano? Nagiging problema sa loob ng ating katawan, gumugulo sa loob ng katawan. Unti-unti nang binubutas ang ating mga bituka o pamandan sa loob. Hindi namamalayan ng mga manginginom. Kaya't mas mabuting iwasan na lamang habang maaga pa. Tulad ko, naiwasan ko. Mga bahagi ng katawan, sinisira ng alak. Una, puso. Ang labis na alak ay nagpapatas ng presyon. Blood pressure. Opo. Lalo na kung wala kang mabili, walang pambili, na high blood, naghahanap ng alak. At maaring mauwi sa atake sa puso. Opo. Ang atay, ito ay pangunahin sumasala ng lason. Sa atay muna nagdadaan ang alak. Kaya kawawa ang atay ng mga manginginom. Sa patuloy na pag-inom, maaaring magka-liver cirrhosis. Isa malubhang sakit sa atay. Nasusunog, nangungulubot ang atay. Ano po? Ang balat. Nakakasanhin ng dehydration. Natutuyo ang balat. Kaya tumatanda ang balat ng tao at nagiging maputla o may mga ugat na lumilitaw. Ang alcohol ay nagpapalapad ng mga ugat kaya ang itsura ng tao ay namumula. Akala mo mistiso yung pala sa tama ng alak. Dahil dito, nawawala ng init ng katawan sa balat. Kaya't maaaring mawala ng tamang temperatura ang loob ng katawan na maaaring humantong sa hypothermia o sobrang ginaw at pulmonya. Sa halip na magbigay ginhawa, unti-unti pinahihina ang resistensya na panlaban ng katawan sa lamig at sa sakit. Ang utak, nilulunod ng alak ang talino. Ano po? Ang lubhang pag-inom ng alcohol ay nagdudulot ng malalang problema sa memorya. Nagiging makalimutin. Konsentrasyon. Hindi na makontrol ang sarili. Tamang paghatol, koordinasyon ng katawan at kontrol sa emosyon, bugnutin. Ang pananalita ay laging malabo. Opo, halos hindi na maintindihan. Ano po? Ang paningin ay dumidilim o hindi malinaw, lalabo. At ang balanse ay nawawala, susuray-suray, na maaaring mauwi sa aksidente o kahihiyan. Ang tiyan, pwedeng magdulot ng ulcer at hindi pagtunaw ng pagkain. Ang pag-anak, maaaring magdulot ng impotence, sa mga lalaki o kawalan ng kakayahan makabuo ng anak. Ang sobra pag-inom ng alak. Bukod pa rito, para sa kababaihan, may panganib na masira ang sanggol sa sinapupunan at magdulot ng depekto sa pag-iisip at katawan ng bata. Ang pag-inom habang nagdadalang tao ay hindi lamang makakasama sa ina, kundi lalo na sa inosenteng buhay na nabubuo pa lamang. Bawal uminom ng alak ang buntis.
Kaya huwag niyong tatagayan muna. Hayaan muna makapanganak. Ang pag-inom ng alak ay maaring mauwi sa paglalasing at masamang ugali at pamumuhay. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakaluno dito. Hindi natin matatalo ang alak. Hanggat may pambili ka, okay lang. Tuloy-tuloy pang manufacturers na pakapaktory ng alak. Tayo lang susuko. Ang alak ay manunuya. Ayon nga sa ating teksto. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino man na paliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang alak ay parang kaaway na panay ang tukso. Bili ka, inom ka, dagay ka. Ang taong nalululong dito ay nawawalan ng dangal at karunungan. Sa halip na kumbabaan, dala nito ang kahihiyan. Kahihiyan dahil lalakas ang loob kapag kargado ng alak. Ang dating hindi nagagawa pagkalasing. Kaya nagkakalat ng kasalanan. Ayon sa iba pang bahagi ng ating Biblia, sa matandang tipan, ayon nga dito, hindi dapat uminom ang mga hari ng alak at baka malimutan ang batas at maging liko ang paghatol. Tagilid tayo pagka ang hukom na hahatol ay lasing. Sa halip na absuelto, makukulong pa tayo. Convicted pa. Kaya hindi maganda sa mga hari o mga namumuno ang pag-inom ng alak. Ayon nga sa Kawikaan 31, versikulo 4 at 5, sabi nga dito, hindi sa mga hari o limuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga pangulo man na magsasabi saan na doon ang matapang na alak. Kapag kalasing, delikado. Sa 5, baka sila'y uminom at makalimutan ang kautusan at humamak ng kahatulan sa sinuman magdadalamhati. Sa halip makatulong, problema pa ang dala nito. Kapag pinuno ka o tagapaglingkod ng Diyos, hindi ka maaaring mailigaw ng alak. Mahalaga ang malinaw na pag-iisip para matuwid na pamumuno. Ang mahalaga, ang nagmamahal sa alak ay hindi giginawa. Ang ipon napupunta sa tindahan ni Aling Sion. Kung minsan nagkakautang pa. Ayon nga sa Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 17, sabi dito, ang umiibig ng kalayawan at magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Malinaw po, hindi yayaman dahil nauubos ang pera sa alak. Nagkakaroon pa ng maraming utang, maghihirap, maubos ang pera. Ang mga lasinggo ay maghihirap. Ito na, maghihirap. Sabi dito sa Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 21. Sabi nga, sapagkat ang manglalasing at ang maayamo ay darating sa karalitaan at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi.
Malinaw po. Hahantong sa pagkapulubi. Dahil hindi makapagtrabaho. Laging may hangover. Ang lasinggo kahit tsinilas ay hindi makabili. Oo, sa totoo lang. Inuunang alak. Nakakabili ng alak. Pero tsinilas hindi. Kaya kadalasan ay walang sapin sa paa, nakaapak. Kung minsan nga, baka nga kasunsilyo, butas-butas pa, ano po. Kapag iiwasan ng alak, magiging mas malinaw ang pag-iisip. Mas mabuti ang kalusugan, mas magaan ang loob, at mas mabigat ang pitaka. Paldo na pera, mabigat, puno. Dahil hindi nauubos sa alak ang kwarta. Ibig sabihin, kung iiwasan ang alak, mas giginhawa ang buhay. Kaya, ang mga nginom, kung gusto nyo guminhawa, iwasan na ang pag-inom ng alak. Ito naman sa bagong tipan, sabi dito, lumakad tayo sa katapatan at hindi sa paglalasing. Lumakad tayo sa katapatan sa Diyos, hindi sa katapatan ng alak. Ano po? Katapatan sa alak. Ayon nga sa Roma Kapitulo 13, versikulo 13, sabi dito, magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing. Ayun. Bilang anak ng Diyos, basahin ko na lang po, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakalit at pagkakainggitan. Ayan, ha? Bilang anak ng Diyos, ang buhay ay dapat nasa liwanag. Hindi lasing, kundi disiplinado. Hindi nagpapatalo sa alak. Ang paglalasing ay bahagi ng gawa ng laman. Ano po? Gawa ng laman. Hilig, naghahanap ng sandaling ligaya pag nakainom. Yan ang hilig. Ayon nga sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 at 21, sabi dito, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Ito po, pagkatakalasing na, ang pakikiapid. Opo, karumihan, ito masama, kalibugan. Ayan, hindi, magkakasama yan. Sa 21, mga panaghilian, mga pagdalasing, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawan ng gayon mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Oh? Masasama ang gawa. Ano po? Ang paglalasing ay gawa ng laman. Hilig ng laman. Isa itong patunay na ng pamumuhay sa laman. Ano po? Hindi sa espiritu ng Diyos. Huwag magpakalasing sa alak. Opo. Huwag magpakalasing sa alak. Dahil pagkalasing, hindi na alam ang ginagawa. Wala sa hustong pag-iisip. Ayon nga sa Efeso 5, Kapitulo 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo yung mga puspos ng Espiritu. Ang kaligayahan ay hindi sa buti. Ano po? O espiritu ng alak.
Kapag wala na ang espiritu ng alak, babalik din sa dati. Opo. Kundi sa espiritu ng Diyos tayo magpakaligaya. Kaligayahan walang hanggan. Opo. Kaya iwasan ang nagsasabing kapatid, ngunit lasinggo. Tagay muna kapatid, yung palalas. Inuudyo ka para magkasala. Sa 1 Korinto Kapitulo 5, versikulo 11, sabi dito, Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kaninuman tinatawag na kapatid. Ano po? Kung siya ay mga mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing. Ayan, huwag sumama. Iwasan ang mga manlalasing o manlulupig sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Hindi magandang halimbawa ang Kristiyanong lasinggo. Wala. Pangit. At nakakasama ng mga lasinggo. Kaya habang maaga, umiwas. Kahit umupo sa umpukan ng mga lasinggo, dahil pagka ikaw kasama ng mga lasinggo, isa ka na rin lasinggo. Ang mga lasinggo ay tinatawag na unrighteous, liko o mga makasalanan. At hindi magmamana ang kaharian ng Diyos. Ayon sa 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 at 10, sabi dito, O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Wala, hindi magmamana. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan ni ang mga mangangalunya ni ang mga nambababae. Hindi ako sana. Wala ako dyan, ha? Nambabae. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Masama. Hindi magmamana sa kaharian ng langit. Sa G, sabi dito, ni ang mga magnanakaw. Magnanakaw. Marami yan sa mga Ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Walang mana sa langit. Ano po? Ang lasing ay tinuturing na makasalanan, pamumuhay. Ang pag-inom ng alak ay hindi magandang patotoo sa ibang tao. Wala. Hindi magandang patotoo sa ibang tao. Lalo na kung Kristiyanong lasinggo. Dahil nakakahiya na patotoo. Nakikita ng ibang tao, kaya't hindi lang sarili ang nasisira, kundi nadadamay ang pangalan ng Diyos. Ang dapat makita ay mabuting gawa upang mapuri ang Diyos. Ang mabuting halimbawa sa tao ay mabuting gawa. Ano ba? Mateo Kapitulo 5, versikulo 16, sabi nga dito, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Dapat nagliliwanag sa mga tao ang mga Kristiyano upang makita nila na mukuntangi ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ayun.
hindi alak kundi mabuting gawa ang dapat makita sa atin. Ito ay tunay na patutuo ng isang mananampalataya. Mas malakas ang pangaral ng lasinggo, sa kapahamakan kaysa pinakamagaling. Kaya sa halip na maging babala, maging halimbawa tayo ng kabanalan. Bilang panghuli, sabi nga dito panghuli, maaring may mga pagkakataon na hindi masama, hindi masama kung kaunti lamang at makakabuti sa katawan. Ngunit, kung hindi na kayang pigilan at ito'y makikita ng iba, itigil na. Dahil baka masira ang sariling patutuo at mahulog pa sa tukso ng kasalanan. Ayon nga kay Adam Clark, Tagalog na rin to, ang matapang na alak ay hindi lamang daan ng demonyo papasok sa tao. Kundi daan din ng tao patungo sa demonyo. Ang matapang na alak ay hindi lamang daan ng demonyo papasok sa tao, kundi daan din ng tao patungo sa demonyo. Ayon kay Adam Clark, napakaseryosong babala ito para sa mga manginginom ng alak. Ang alak ay tila patungo sa kapahamakan. Tila tulay patungo sa kapahamakan. Kaya't magpasya tayong iwasan ito. Alang-alang sa Diyos, sa ating katawan, at sa ating patutuo. Ang tunay na karunungan ay hindi ang pagsubok sa limitasyon, kundi ang pag-iwas sa tukso. Ang hamon, iwasan natin ang pag-inom ng alak. Iwasan natin ang pag-inom ng alak. Habang may masisira pang bahagi ng ating katawan, mabuti na tumigil sa kainom ng alak. Baka kung kailan wala nang masisira dahil at nang sira, sakat titigilan ang alak. Ang tawag ko diyan, huli na ang lahat. Sira na. Wala na magagawa ang mga manggagamot. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ang pag-inom ng alak ay masama kapag labis at walang may dudulot na mabuti ang epekto ng matapang na alak sa katawan, kundi ang kapahamakan, kahirapan, na hantong sa pagkakasala. Nawa tulungan po ninyo ang mga manginginom ng alak at bigyan ng kakayahan, layuan, labanan ang tukso ng alak upang maputol ang ugnayan patungo sa demonyo. Nawa tumimo sa aming mga puso't isipan ang na huwag magpakalunod sa alak, kundi magpakalunod sa paglilingkod sa Diyos. Salamat po sa inyong kadakilaan at kapangyarihan na aming pinaniniwalaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, bilang pagsunod sa utos, ayon nga sa mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25, sabi dito sa 24, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ang
ng higit kaysa karampatan, ngunit nawi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at ang siyang dumidilig ay madididig din. Nawa ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa mga biyaya at pagpapala na amin natatanggap sa araw-araw. Salamat sa palaala na ang labis pag-inom ng alak ay nakasasama sa katawan. Nawa sa aming pagkakaloob, ipuin mo ang puso ng bawat isa upang magbigay ng may kagalakan sa kanilang puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po, Panginoon, sa natapos na aming pagkakaloob. Nawa ang salapi ng aming nakalap ngayon. Pagpalain mo nawa ito at magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kami pagpalain at patuloy kaming maglilingkod ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muling tumayong lahat para po sa ating huling awitin. Ating po awitin, Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon. At tuloy ng lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon? At huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo manalangin. Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyayang aming tinanggap na nagbibigay kagalakan ang aming puso
at sa kukubling katotohanan ng epekto na labi sa pag-inom ng alak. Tunay na walang mabuting dulot sa katawan, nawa bigyan po ninyo kami ng kakayahan labanan ang tukso ng alak upang malayo sa pagkakasala. Tumimunawa sa aming puso't isipan ang hamon ng mensahe at makita sa aming buhay. Magpatuloy nawa kami at sundin ang inyong nais para sa amin ikabubuti. Tuluyan nawa maputol ang ugnayan sa masama na nagdudulot ng kapahamakan. Salamat sa lahat ng gumanap sa gawain. Nawa ang inyong pagpapala patuloy sumagana sa aming lahat maging sa online. Nawa ang inyo pong tugunin ang aming mga samot dalangin kung inyo pong luluwin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami ang makarating ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.